Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Na nagagalit. Apo. Bakit ako daw second nominee? Ang ine-expect nila, ako ang first nominee at ang one rider sa akin. Ito naman, may records yan na pag may nagtatanong Brother Oli, sinasabi ko second nominee ako. But during the campaign period, hindi naman siguro tama na isigaw ko na second nominee ako. Na parang inuobliga ko ang mga riders na lakihan ang boto para makaupo ako. But honestly, pag may nagtatanong, sinasabi ko second nominee ako. At kung maalala mo, ito naman, walang kasinungalingan. Noong nangangampanya kami, sinasabi ko, Brother Oli, na ito yung mga problema. Kung may tiwala kayo, suportahan ninyo. At kung may pagdududa, humanap ng iba. Yan talaga sinasabi ko eh. Dahil sabi ko nga, ang paglilingkod, hindi mo naman dapat ipilit yan eh. Naiintindihan ko yung Colonel Busita. Yung both camps, naiintindihan ko. Yung part nyo na hindi nyo pwedeng sabing second nominee ka, parang pinapataas nyo boto. Yes. Pero yung sa kabila naman, naiintindihan ko sila bilang parang ako, natulungan nyo as a rider. Siyempre, gusto ko ikaw ang first nominee. Yes, kasi exactly. Ikaw ang nakatulong sa rider eh. Parang ganon. Yes. So both camps, siguro meron lang misunderstanding. No? Pero ito yung follow-up question dito, ito yung matindi. Tama po ba na i-assume natin na ang One Rider party list ay anti-Duterte kasi itong ginagawa ng iyong first nominee na si Representative Gutierrez talagang umatake sa Duterte? Alam mo Brother Oli, doon muna tayo sa trabaho. No? Aba. Siya bilang lawyer, bilang kongresista, para sa akin ay maaring sa iba ay mali, pero personal comment ko lang, nagtatrabaho yung tao na dahil nga dito sa sitwasyon na may dalawang, sabihin na natin may banggaan, no? Ay nagkakaroon ng ganong interpretasyon. Pero kung babalikan mo yung nagkaroon siya ng interpellation kay former President Duterte, alam mo, na-appreciate ni Attorney Panelo yon na sinabi niya doon na bilang respeto sa former president, hindi siya paparahin kung gustong magsalita. Sige lang. Ipinakita niya yung respeto. At hindi ko naman ma-blame Brother Oli yung mga tinatawag nating Duterte loyalist na magagalit. Kasi mainit na yung sitwasyon eh. Kaya alam mo, Brother Oli, pag ikaw ay supporter ng isang party at mainit ang tension, mataas na. Sometimes parang hindi mo na naiisip kung tama o mali. Basta ganun tayo eh. Pilipino tayo. But aside from that, hindi ako pwedeng magsalita on behalf of my first nominee patungkol dyan. Kasi yung ginagawa niya, posisyon niya yun yung kanyang pananaw. But hanggang doon lang ang pwede kong sabihin. Ang ano dito, Colonel Busita, hindi yung issue sa kanya is ano naman na yun eh. Black and white na yun, alam na ng taong bayan na doon siya sa kabilang kampo.
Pero syempre, ang tinitingnan nila dahil kayo nga ay maganda ang naitulong dito sa mga riders at marami pa rin kayong followers, pero tinitingnan nila na ito ba si Colonel Busita? Ano ba talaga ito? Ito ba ay anti-Duterte, pro-Duterte, anti-BBM, pro-BBM o ito ba ay dilawan? Ano? So, tinitingnan kasi nila dahil I mean, we cannot blame them dahil karamihan siguro ang tingin dahil second nominee kayo ng One Rider, you are just like Representative Gutierrez. Ganito yan, Brother Oli, ano? Apo. Iko-connect ko lang, no, bilang anak mahirap na talagang magsasaka yung parents ko mata lang ang walang putik. At ako naman, hindi ko ikinakahiya. Lumaki ako sa bahay kubo. Mm-hmm. At pinalaki kami ng aming parents na may prinsipyo. Mm-hmm. Simula nung naging military ako way back 1988 hanggang sa nag-PNP, pag chinek mo ang assignments ko, may tinatawag kasi sa PNP na juicy position no? Mm-hmm. Yung parang yung bang ibinibigay na assignment sa piling-pili, may tinatawag pa kami diyang anak ng Diyos. No? Pag maganda assignment mo, sabi anak ng Diyos. At hanggang ngayong naging kongresista ko, naging ugali ko, Brother Oli, na wala akong pakialam sa iyo kung ano ang alam kong tama, doon ako. Hindi ko ugali yung sa pakiramdam ko nga sa sarili ko. Pagkakilala ko sa sarili ko, hindi ako politiko. Kasi pag sinabi mo politiko, masyadong ano yan yung kahit mali, sumasakay. Alam mo yun? Ako, hanggang ngayon, ang estilo ko, kung anong tama, doon ako Ayaw ko kasi, Brother Oli, na pag tinanong mo ko, nagkakabulol-bulol ako dahil mahirap i-depensa kasi yung mali. So ako, hindi mo ko kahit i-background check mo ko, tanuhin mo ko ng kaliwat kanan o ano man ang gusto mo, hindi mo ako makikita na may kulay. Ibig sabihin may kulay, pumapanig sa kaliwa, sa kanan o kung sino ang malakas. Hindi ko ugali yan na kung saan malakas, doon pumapanig. Kaya talagang ako may prinsipyo na hindi ako mahilig sumakay, hindi ako mahilig luminya kung saan malakas. At hindi talaga ugali ko ang mamulitika. Hindi talaga. Ano yan? Talagang totohanan yan. At kaya kong tumingin sa taong bayan ng mata sa mata na talagang kaya kong panindigan yan na hindi ako politikong tao. Ito pong inyong ano ay inyong pagtakbo ay kasali ba kayo sa partido? Independent kayo? Independent. Independent. Ibig sabihin independent, Brother Oli, iba ang setup ng party list ngayon. May pinagong palisiya ang COMELEC. Before, pag ikaw ay sabihin nating minalas, maybe after 1 year, pwede kang bumalik, gagawan lang ng resolution, isisingit ka, makakaupo ka ulit. Ngayon, iba. 10 ang nominee, hindi pwedeng dahil gusto ni Colonel Busita bumalik halimbawa. Hindi pwede sa palisiya ng COMELEC. Ibig sabihin, tumatakbo ang senador, independent, sabihin na natin, war scenario, minalas, parang boxing yan Huwag mong sabihing magaling ka, pag na-knockout ka, malas mo, knockout ka. Pagka nalaglag ako bilang kandidatong senador, definitely, wala akong partidong babalikan. Wala talaga. Zero. So sa madaling salita talagang kayo ay trabaho lang, no? Walang kulay, ika nga gaya ng sabi ninyo. Walang kulay, kulay. Ngayon, ang tanong ko naman dito patungkol sa ano ay ang One Rider party list ba? Paano pagboto niyan? Kasi dalawang seat kayo no? So pumirma ba ang One Rider party list sa impeachment ni VP Sara? Nawala yung sound mo, Brother Oli. Okay. Yes. Ulitin ko medyo may nang ano. Okay. Yung ano po ba, yung inyong yung inyong party list so 2 seat yan. Yan ba ibig sabihin meron kayong dalawang nakaupong congressman? Yes. Diba? Oo. So ang One Rider party list po ba ay pumirma
doon sa impeachment ni VP Sara? Hindi one rider party list. Si Congressman Rhodes Gutierrez Pumirma. na representative ng one rider party list. Pumirma. Yes, ibig sabihin, kaya kinaklarify ko kita, Brother Oli, ang pumirma ay one rider party list. Ang pumirma, isang representative ng one rider party list. At, Brother Oli, paglilinaw sa'yo, Opo. Simula nung ako yung maging sundalo at maging pulis, ako talaga may sariling paninindigan eh. Bagamat kami magkasama sa partido, simula, nag-uusap kami, pero never na didiktahan niya ako, never na didiktahan ko siya. Ganon ang aming setup. So sa madaling salita, may isang independent at may sariling utak. Siguro, ganun sa pananaw ng iba. Basta ako, kung anong alam kong tama, Brother Oli, doon ako. Hindi, kasi, ang mas higit kong pinapalagan, taong bayan eh. Hindi naman yung, with respect to one rider party list, hindi naman one rider party list nag-upo sa akin eh. Taong bayan. Even Congressman Rhodes Gutierrez, ang nag-upo sa kanya, taong bayan. Hindi yung partido. Actually, kaya, loyalty ko sa taong bayan. At gusto ko, kaya kong humarap kahit kanino. Ako nga tatanungin nyo, ang nag-upo kay Representative Gutierrez, ikaw pa nga eh. Dahil kayo talagang kilala dyan sa one rider na yan eh. Actually, hindi ako. May tiwala lang ang taong bayan, yung mga bumoto. But then, still, taong bayan pa rin. Taong bayan. Oo. Kaya, kung mapapansin mo, lagi kong dinidiinan yan eh, na dapat ang loyalty natin sa taong bayan, hindi kay Pedro, hindi kay Juan. Dahil wala naman tayo sa posisyon kung hindi tayo iniloklok ng taong bayan. Pero sundan ko yung kanina, so meron kayong dalawang upuan, dalawa kayong congressman na nakaposisyon, so ibig sabihin, si Representative Gutierrez pumirma at si Colonel Busita ay hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara. Tama na po yan. Yes. Ibig sabihin, may partido kami pero may dalawa kaming katauhan. Ayun, okay. So maganda yon at hindi pumirma. Ngayon, kung sakali naman ay kayo'y papalarin at mananalong senador at gumulong na nga itong patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. So, syempre, magko-convict dyan or mag-declare na not guilty isang senado. Kayo po ba ipipirma o kayo ba ay ikukonvict si VP Sara or hindi? Lilinawin ko, Brother Oli, hindi ko ito tinuturing na ako'y politiko. Ibig sabihin, may isa akong salita. At pinag-uusapan pa lang ito, alam ko na ang dulo. Ibig ko sabihin, hindi ko gagawin na lalaruin ko ang taong bayan. Para maging malinaw sa'yo, Brother Oli. Di ba? Every time na madidinig mo ang Kongreso nagkakandak ng investigation, ang kabuntot yan in aid of legislation. Ibig sabihin, kaya kami nag-iimbestiga ay para yung nakikitang problema ay magpasa ng batas na kung saan mariresolba ang problema. At wala naman akong political affiliation para sabihin ito sa iyo. Ipagpalagay, may mali sa paggamit ng pondo sa Office of the Vice President. Tanungin kita, siya lang ba? Maraming ahensya ang may confidential funds. So, pagamat wala akong ebidensya, siguro naman di ako magkakamali na kung may mali sa paggamit, definitely, hindi lang Office of the Vice President. Ngayon, ipagpalagay, pumirma ako sa impeachment ni VP Sara. Hindi ko kayang tayuan yun eh. Bakit? Naniniwala ako, hindi lang naman sa Office of the Vice President may problema eh. Ngayon, ipagpalagay na ako'y pumirma at na-impeach nga si VP Sara, shortcut na natin. Mariresolve ba nun ang problema ng taong bayan?
makikinabang ba ang taong bayan? No. Hindi makikinabang ang taong bayan doon. Hindi ko pwedeng kalimutan ang nagluklok sa akin taong bayan. Isang malaking panloloko yan na iniluklok ako tapos hihigit kong pahahalagahan ang iba. Hindi naman ako, brother, gusto ko rin naman ng pera pero hindi ako mahilig sa pera na parang ibebenta ko yung aking prinsipyo. Sino ba naman tao hindi gusto ng pera? Pero kung prinsipyo ng pag-uusapan, kalimutan muna natin ang pera. Kasi nagbibiro nga ako sa mga kaibigan ko. Kung sana pag namatay, madadala mo sa hukay yung pera. Baka pumirma na rin ako. Para pagdating sa kabilang buhay, di VIP ako. Hindi naman madadala Ibig sabihin, prinsipyo ito. Oo. Kaya yung sinasabi mong kung pala rin at makarating sa Senado, maninindigan pa rin ba ako? Alam mo naman, naka-record yung video na yan. Hindi ko kailanman, kahit sa guni-guni, hindi ko naisip na dadayain ko ang taong bayan. Madidisgrasya yung mga pangarap ko na paglilingkod, madidisgrasya yung mga gusto kong marisolba kapag niloko ko ang taong bayan. Mabigat yon. Mabuti pala kung sa 6-year period, yung pangarap kong gawin para sa taong bayan, magagawa ko. Siguro, pwedeng dadayain ko ang taong bayan. Pero hindi Mahabang proseso itong mga problemang nakikita ko na dapat solusyonan. Ang pangarap ko lang naman, Brother Oli, dating ng araw na mamamatay na ako, yung alam kong problema ng taong bayan, kahit papaano, may ma-share ako na solusyon. Actually, gusto ko yung narinig ko sa inyo, Colonel Busita, dahil kami naman ay patas din. Kasi sabi ko nga, pwede nyong imbestigahan kung gusto ninyo ang confidential funds. Pero imbestigahan nyo lahat. Para kasi na-focus tayo ang ating gobyerno ngayon sa puro si Sara. Parang lahat ay mabait, lahat santo. Si Sara, BP Sara ay demonyita. Ganun ang spin na lumalabas sa kaya yung tao ngayon hindi natin marin masisi kasi kaya lumilinya Ano ba? Saan ba ito? 'Di ba? So doon ang anuhan niyan. At tama naman po kayo. Kasi nga kung pipirma kayo at puro si BP Sara lang wala ring maitutulong sa bansang Pilipinas. Ayun, definitely. Oo. Patungkol naman dito dahil sa pagtulong. Opo, sige. Brother Oli, sundan ko lang yung sinabi mo, sige. Kung sasang-ayon ako doon sa nabanggit mo, parang pilosopo naman ako. Para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat Para bang naging experiment lang na, parang may problema. Sapat na yun para magsulong ng batas Para sa akin pasensya kung mali ako. Hindi, para sa akin, hindi naman kailangan imbestigahan lahat No? Pero dahil doon sa investigation na yon, makikita na dapat pala ganito, dapat ganito. Kasi marami namang matatalinong kongresista Matatalino, magagaling, abogado, at talagang hasa. Ibig sabihin, kumbaga sa isang experiment, nag-experiment ka na isang bagay, hindi mo na kailang i-experiment lahat Nakukuha mo yung punto ko. Kasi kung i-imbestigahan naman lahat, baka tapos na yung another Congress, di pa tayo tapos. Parang wasting time. Ibig sabihin, kung maging objective tayo, huwag ganon ang punto ko dito. Kasi gusto ko, Brother Oli, pagka nagdesisyon ako at pumabor ako sa isang bagay, kahit saan ka mo ko tanungin, kahit dyan sa anywhere, kaya kong sagutin sa ng diretso at kaya kong panindigan. Hindi ko ugali yung sasang-ayon o peperma na hindi ko kayang panindigan. So, pero kasi ito yung tama naman yung sinabi nyo, hindi naman pwedeng imbestigahan lahat. Kaya lang reality puro si BP Sara lang ang napipiga dito. 'Di ba? Ngayon may impeachment kay BP Sara, mas marami pa nga yung iba na impeachable offense na nagagawa. Pero again, si BP Sara na naman.
ito halata naman at alam natin na ito ay may kulay politika. Sabi ko nga kahit impeachment or kahit itong in aid of legislation medyo na sinasabi nila ay may kulay talagang politika rito. Colonel. Pag tiningnan mo, ibig sabihin, yun ang sinasabi ng taong bayan. At napakahirap naman pasinungalingan. Kasi nga, pagka pinasunungalingan ko ang pulso ng taong bayan, parang ang hirap naman, no? Sabihin ko na hindi ganon. So, yun nga, kaya ang punto dito kasi, ipagpalagay nga, ipa-impeach natin. Ang tanong, na-resolve ba yung problema? Hindi naman. Hindi. Lalong, ang daming problema Tapos, nagbabanggaan, nag-aaway-away. Ito nga lang pagperma-perma. Ang dami ng kongresista na hindi malaman kung paano magpapaliwanag sa kanilang distrito. Di ba? Marami nang nagagalit sa kanila. Nagtatampuan na, nag-aaway-away na. So talagang hindi maganda ang magiging resulta nito. At kung sakali, tuloy ko na, kung kayo'y pala rin, anong unang yung priority ninyo na plataforma na gagawin dyan sa Senado? Alam mo, Brother Oli, mabuti na itanong mo yan. Pumasok tayo sa politika hindi para magkatitulo. Pumasok tayo sa politika dahil na-realize natin na hindi naman ako mabubuhay ng 500 years. Na pag may problema ang motorista, nandiyan si Colonel Busita. Ang kailangan batas. Okay? At kaya ko naman sabihin sa iyo, Brother Oli, na isa ako sa mga masipag na kongresista. Nagtatrabaho sa labas at loob ng Kongreso. May mga, siyempre, bilang bagong kongresista, ang pinaka higher level lang na makaya natin dyan, member ng committee. Member ako ng iba't ibang committee, may mga naipasang batas na may partisipasyon tayo at may mga batas na nakikita nating hindi tama para sa taong bayan, may mga naharang tayong batas. So, nagawa natin yon. Pero yung panukala nating batas na magpoprotekta sa mga motorista, yung Fair Traffic Apprehension Act, na kung saan pag mali ang huli sa iyo at nag-contest ka, magkakaroon ng compensation at paparusahan yung police o enforcer. Hanggang ano lang natapos hanggang committee level lang. Tapos yung motorcycle for hire, 5 months na sa Senado. Isa ako sa mga author dyan. Mukhang hopeless to. And all the rest na panukala nating batas, nakabinbin pa rin sa committee. Ibig sabihin, nakikita ko na kahit mag-stay pa ako ng 3 years sa Kongreso, mauulit at mauulit ang mangyayari. Baka sasabihin ninyo, inutil ka naman, wala kang ginawa. Bakit ko hihintayin yon? Now, maliban dyan, Brother Oli, ang dami kong nakitang problema ng ating bansa na dalawa lang ang kailangan posisyon at dedikasyon. So, ang dami nga. At kaya, sabi ko nga, ang isa pang problema ng mga motorista, maliban doon sa mga nabanggit ko sa iyo, ilang libo na ang motorista na na-revoke ang lisensya dahil doon sa implementing rules and regulations na ipinatutupad ng LTO, na yung demerit system. May problema doon kasi walang yung ini-implement nila, hindi naman inutos ng batas Ngayon, bakit gusto rin natin bigyan ng atensyon yan kung maluklok tayo sa Senado? Imagine, Brother Oli, bawat violation mo, pag mumultahin ka ng LTO, lalaki ng multa. Then, pag nag-accumulate yung demerits mo, outright revocation. Samantalang, ang dami namang napatunayan natin na maraming pulis, maraming enforcers ng LTO, kahit mga opisyalis nila, hindi alam yung tamang pagpapatupad ng batas. So, ibig sabihin, hindi naman ako magsalita nito, Brother Oli, kung wala akong ebidensya Dahil pag kinwestiyon ako, hindi ko kayang panindigan. May mga ebidensya tayo na ang dami ng biktima ng maling panguhuli ng mga law enforcement personnel. So, ibig sabihin,
kapag na-revoke ang lisensya ng mga motorista, hindi lang naman sila ang pinaparusahan pati pamilya nila, pati yung mga pinagtatrabahuhan nila. Halimbawa, Brother Oli, 50 years old ka, ang kaya mo lang magmaneho. Paano ka pababalik? Ano pang saysay na ikaw ay isang tao, isang pamilyado, responsable ka naman na dahil sa kapalpakan ng ibang mga ahensya, nasasacrifice ang buhay mo at ng iyong pamilya. Kaya yan, yung isa sa mga bibigyan natin ng atensyon kung palarin tayo at magtiwala ang taong bayan, maluklok tayo sa Senado. Marami pang problema na mga ipinatutupad ng LTO na dapat ayusin. Kaya lang, pag dinitalye ko ito sa iyo, masyadong mahabang kwento. So, sa madaling salita, Colonel, sa madaling salita, yung mga hindi na aksyonan na dapat yung pinasa sa batas dito sa sa lower house hindi na naasikaso ng Senado ay itutuloy ninyo. Yes, definitely. Number 1 yun. Number 2, Brother Oli, madalas nating madinig yung food security, di ba? Pasensya kung mali ako. Kapag pinag-usapan ang food security, ang tingin ko parang binobola lang yung ating mga kababayan You know why? Ako bilang retired police, napakahalaga, Brother Oli, ng structure. Ano yung punto ko? Sa kasalukuyan, ang Department of Agriculture hanggang regional level lang. Bakit? Yung provincial agriculture, ang boss noon, governor. Ang municipal agriculture officer, ang boss noon, mayor. Paano naman maipapatupad ng maayos yung magagandang programa ng Department of Agriculture kung iba-iba ang boss? Hindi ko sinasabing irresponsible ang mga governors, hindi ko sinasabing irresponsible ang mga mayors. Pero Brother Oli, kung ikaw ang nasa Department of Agriculture, paano mo ida-direct ang provincial agriculture officer, ang municipal agriculture officer? Hindi naman ikaw ang boss. May kanya-kanyang boss yun So anong resulta? Yung programa ng pamahalaan hindi makarating ng maayos sa mga magsasaka. Ngayon, ang daming idle, ang daming nakatiwangwang na lupa. Samantalang, alam mo, ang parents ko, mga kapatid ko, magsasaka. Mahal ang labor, mahal ang seeds, mahal ang fertilizers, harvest, mahal din ang labor. So pag ikaw ay maliit na magsasaka, ang laki ng kapital, pag mamalasin ka, pati yung kapital mo na disgrasya pa, ay inutang mo lang yon. Kaya ang mga farmers walang lakas ng loob. Ito pa, may nakausap akong mayor. Nagbigay ang Department of Agriculture ng traktor sa kanila. Dahil nga sa hindi magandang sistema, yung lupa nila puro bato. Anong ginagamit daw nila doon sa traktora? Pag may tumirik na sasakyan, pinanghihila na lamang. Ay milyones ang presyo niyan. Meron pa akong informasyon na nabalitaan. Ito ay medyo malaki ang kanyang palayan. Nasa 100 hectares. Siyempre, may corruption dyan Nakakakuha siya ng malaking bilang ng seeds, sacks of seeds, and fertilizers. Sumusobra, nagbebenta pa. Pero pag ikaw ay maliit na magsasaka, hindi mo ma-avail yung dapat na makarating sa'yo. Anong resulta? Mababa ang production natin sa agrikultura. Kaya, paumanin kung mali ako, pero base sa aking analysis, sa kasalukuyang komposisyon ng Department of Agriculture, ay imposible na mapapababa ang bilihin sa palengke sapagkat hindi mapapataas ang production sa agrikultura. Yan yung isa sa mga gusto nating tingnan, itong usaping agriculture. Ano pa? Sa health. Ang dami. Pero mapasok ko lang to, no, bago tayo mapunta diyan kasi sabi niyo yung family niyo ay magsasaka. Posible ba ito talagang pangako nitong ng ating presidente na ang bigas ay pwedeng pumalo ng 20 pesos? Alam mo, Brother Oli, naniniwala ako sa kanya kung maayos ang Department of Agriculture. Pwede. Sustainable. Ano yan? Import o local?
Siyempre, pagtaas ng production, bababa ang presyo. Oh. May possibility. May possibility. Pero dapat maayos muna yung structure ng Department of Agriculture hanggang municipal level para maganda yung maibababa yung mga programa sa laylayan. Kasi pag naibaba ng maayos yan, produktibo ang mga magsasaka at hindi magiging nakatiwangwang yung ating mga lupain. Lalaki ang production eh. Siyempre, ang kapalit niyan, bababa ang presyo. Pero bakit hindi bumababa? Kung structure, imposible na bababa ang presyo sa palengke. So, ibig sabihin, very, very possible, kaya lang hindi bumababa until now dahil yung linya may problema. Definitely. Hindi maayos. I mean, ito nga yung sinasabi niyo food security, ito ay kasama doon yung sa pagbaba ng mga presyo. Nang hindi lang bigas, lahat ng mga nasa palengke. Pabor ba kayo doon sa nag-i-import tayo para bumaba ang presyo? Alam mo, Brother Oli, hindi naman ako ekonomista. Sa sitwasyon na puro importation, hindi mapababa ang presyo. Hindi kaya yan. Hindi kaya. So, dapat local produce talaga? Local. At kung papansinin mo, Brother Oli, ang dami nating lupa, nakatiwangwang lang. Sayang eh. Alam mo, pumupunta ka rin naman sa ibang bansa, nakakaingit. Kung titingnan nga yung ating mismo lupain, kaingit-ingit eh. No? Kahit sa likod mo lang, magtanim ka ng sibuyas at kamatis, okay na eh. Sa ibang bansa ba, may ganyan? Wala. Talagang sobrang nakakalungkot na nasasayang ang ating asset sa agrikultura. Kanina nababanggit nyo yung patungkol dito sa health. So ano naman magandang gawin dito? Dahil ito, kinaiingitan ko rin to dahil pag sa ibang bansa ka, ang problemahin mo lang dyan, yung sakit mo. Dito sa bansa, mas pinoproblema natin, yung gastusin kaysa dun sa sakit. Alam mo, Brother Oli, yung agrikultura, may connection yan sa health eh. Bakit kamo? Pagka yung sweldo ng maliit na manggagawa, ang liit-liit na nga ng sweldo, ang mahal-mahal pa ng bilhin sa palengke. So anong nangyayari? Karaniwan, hindi maayos yung pagkain sa pamilya. No, hindi ko naman papangalanan kung anong produkto ito, pero kung araw-araw ba naman yung anak mo, noodles ang ulam, tapos babasagan lang ng isang itlog. O anong mangyayari sa kalusugan ng pamilya mo? So affected ang health eh. And ang composition kasi ng health, may problema din yan eh. Anong binabasihan ko diyan? May mga humihingi ng tulong sa atin. Siyempre, mandato natin na tumulong. Nakakalungkot. Bakit kamo? Tumutulong ka pero alam mo, bibilang lang ng ilang araw, mamamatay na rin eh. Why? Malubha ang sakit. Imagine, bata, bagong panganak pa lang, may butas na sa puso, may problema na sa internal organs. Ano pang aasahan mo doon? Magiging productive pa ba yun? Makakatapos pa ba ng pag-aaral yun? So, kung madidinig mo, marirecall mo, Brother Oli, may tinatawag na prevention is better than cure. Tama. Hindi natin maramdaman eh. So, dahil dyan sa problema na yan, nasasayang ang pera ng taong bayan. Kaya dapat yan, bigyan din ng sincerong atensyon itong sa health. So ito. Babalikan natin mamaya yung inyong mga plataforma. Ngayon, balik ulit tayo sa current events. No? Itong patungkol dito naman sa blank items. Puntahan natin. Ito ay malaking iskandalo ngayon na kinaharap. At actually, dinimanda pa nga dito si Speaker dahil kamay daw. Di umano niya. Ito. At walang galawan daw dito kung hindi walang kamay si Speaker at saka to si Saldico. So, anong masasabi nyo dito sa blank items? Dito sa budget? Alam mo, Brother Oli, hindi ko kasi ugali yung magkomento sa bagay na hindi ko talaga alam. Unang-una, hindi ako member ng BICAM. Hindi ko nakita. Kaya yung balita na yan,
maaring totoo, maaring hindi. Pero dahil tinatanong mo ko, isa lang ang pwede kong ibigay na opinion sa iyo diyan. Kung totoo at mapatunayan na mayroon ng blank items, dapat naman talaga imbestigahan yan. At kung maimbestigahan, dapat panagutin kung sino ang nagkasala. Hindi pwedeng ganun-ganun lamang. Pero kayo, wala kayong nakitang... kasi di ba may mga kopya kayo at dinidiscuss ito ng mga congressman at ng Senado, bago pa nga ito pumasok sa BICAM, wala kayong nakita na blanco? Sa parte ko, wala akong nakita na dito sa pinag-uusapan na to. Yan, kasi ito'y ngayon at ako isang ayon. Kaya nga nabanggit ko dito na kaya lang ang problema dito may demanda at tama, dapat may managot dito. Kaya lang tatagal. Yun ang magiging problema natin. Isa pang problema natin yan, yung hustisya, dahil for the meantime, kung illegal man yung pagkakaano ng budget na yan, magagamit na. Pumasok na eh. Kung hindi naman, maganda rin madesisyonan para malaman din ng taong bayan yung katotohanan kung totoo o hindi. Di ba? At dapat naman talaga yon. Dapat naman talaga yun. At saka, wala naman ako nakikitang mali doon sa aksyon na ginawa ng ilang mga concerned official sapagkat pag sinabi mo namang nag-file ng demanda, hindi naman ibig sabihin guilty na at may due process naman eh. Kaya so far, habang hindi pa nakikita at naimbestigahan, ako'y naniniwala na dapat naman talaga na maimbestigahan para maging malinaw at kung may makita na pagkakamali, mapanagot naman ang nagkasala. Komentaryo po dito sa binanggit ni Presidente Marcos na yung ibang kandidato daw sa Senado ay para lang pinabili ng suka. Nawala yung sound mo, pero ang na-pick up ko lang, yung ibang kandidato ay parang pinabili lang ng suka. Oo, sabi po yan ni Presidente Marcos. Sinabi niya yon, ibig sabihin may batayan siya. Ako naman, hindi ako makapagsalita ng ganyan kasi wala akong batayan. Sa tingin nyo, kasali ba kayo dito sa parang pinabili lang ng suka? Palagay ko naman hindi. Kung sakaling meron nga. Oo. So ngayon, painit ng painit at ang panawagan, panawagan nga ni BBM ay 12-0. Kasi yun ang pinagmamalaki niya, kumpleto sila. Yung kanilang partido, kumpleto hanggang sa Senado hanggang sa pinakababa, kumpleto sila. So 12-0, anong komentaryo nyo dyan? Dahil sa mga katulad yung independent, so ibig sabihin hindi ako kasama. Hindi ka kasama. Alam mo, kung ako ay walang tiwala sa taong bayan, kung wala akong tiwala sa taong bayan, hindi na ako tatakbo. Taong bayan kasi, Brother Oli, ang maghuhusga eh. At ang nakakatuwa nito, parang gising na ang taong bayan, marunong na. Kung pag tiningnan mo yung mga makakausap mo, parang gising na, no? Parang ang ramdam nila hindi na sila magpapaloko. Kaya nagtitiwala tayo sa taong bayan. Mahirap sabihin yung 12-0 kasi pag sinabing 12-0, ibig sabihin hindi na ang taong bayan ang maghuhusga. Taong bayan pa rin ang maghuhusga. So may tiwala kayo sa taong bayan? Sa COMELEC po, meron kayong tiwala? May tiwala ako sa COMELEC. Kasi kung wala naman akong tiwala sa COMELEC, baka hindi na ako makakatulog. Oo, kasi marami ring mga issue. But again, kahit ako, wala akong patunay pa dyan. No? Pero talagang very concerned ang netizens dyan na talagang naniniwala sila na posibleng magkadayahan. Kaya nga sinasabi ko dito, kung meron kayong gustong iboto, ikampanya nyo kasi ang protection mo talaga sa dayaan, it's beyond our control. Talagang kailangan mong tambakan. Exactly. Yan lang eh. Exactly. Dahil pag dumikit yan, medyo delikado. Oo. Ayoko naman manghusga, pero syempre, yan lang eh. Yan lang ang So, anong masasabi ninyo? At maraming nagsasabi po, even mga politicians,
na itong 19th Congress ang isa sa pinakamalalang kongreso na kayo naging party dyan. May mga nagsasabing ganyan. Mm-hmm. Brother Oli, may mga nagsasabing ganyan. Pero sa party ko, hindi ko maikumpara dahil first timer ako. Oo. Totoo yan. May mga nadidinig ako na ganyan. Pinaka-worst daw ngayon. Pero hindi ko masabing totoo. Kasi nga, paano ko sasabihin totoo yan? First timer ako. Yung ethical practice din po, matanong ko din, yung halimbawa, kasi first time ito sa aking pagkakaalam na ang presidente at ang speaker ay magpinsan. Nawala ka, Brother Oli. Oo. Nawala. Ulitin ko. Patungkol dito sa House, no? Sa 19th Congress at isa dito sa sinasabi nilang issue dito na ethical practice dahil magpinsan po ngayon lang nangyari ang isang presidente at ang speaker. Kaya nagkakaroon ng kontsabahan. Yes. Para sa akin kasi, yes. Para sa akin, meron tinatawag na trust and confidence. Pag nandun yung trust and confidence mo, para sa akin, okay yon. Pero pag inabuso, doon may problema. Oo. Yun lang siguro ang mali doon kung sakali na inabuso nga. Pero kung hindi na abuso, ibig sabihin, okay lang. Of course, sa batas pwede, no? Bata yung ethical, yung delikadesa. Okay ba yon sa inyong na magpinsan? Alam mo, para sa akin, respeto sa presidente, kung sino man ang naging presidente, maaring sa iba ay mali, pero hindi naman natin pwedeng questionin. Unless may nakikita tayong mali, pwede natin questionin. At yun nga, unethical kung talagang may pang-abuso sa posisyon, lalo pa nga at kung magkapamilya. Balikan natin itong binanggit mo kanina na patungkol sa one rider. So ako talaga kahit dati pa nanonood sa inyo patungkol sa riders, no? So balikan natin itong issue ngayon ng riders. Ano stand nyo po rito? Kasi kamakailan lang talagang may nag-Superman dyan sa Marilake. At may namatay. Ngayon hindi ba pwede nating solusyonan itong problema sa Marilake dahil talagang linggo-linggo na may namamatay dito or na-aksidente. Brother Olin, nung ako'y nasa active service pa, may record naman yan 2019, no? Bagamat hindi ako assigned sa Rizal, nag-coordinate ako sa provincial director ng PNP sa Rizal. Nag-coordinate din ako sa LTO and LGU. Ilang sunod-sunod na weekends, nagkaroon kami ng joint operation. Madali lang naman ang solusyon dyan Ano lang, police visibility. Alam mo, I think, sasang-ayon ka sa akin. Kung ikaw ay maangas na rider, ang bilis-bilis mo, biglang nakita mo may HPG at LTO doon sa bago pumasok ng kurbada, siguro yung angas mo mawawala. So, ganun lang naman yun At yan ay napatunayan na natin noong 2019. Ang problema lang, hindi maalis sa ating mga Pilipino yung lingas kugon. After noon, napabayaan na, pag may namatay, andyan na naman. Andyan yung kanya-kanyang EPAL, may mga unity ride pa. Ano pa naman magagawang epekto ng unity ride? Isa lang ang solusyon dyan, Brother Oli. Enforcement, visibility lang. Hindi mo kailangang makipaghabulan. Kasi talagang ang mga motorista, pag walang nakikitang enforcer or police, yung angas nila, hindi nila mapigilan. Yan ay base sa experience at yan na may totoo at walang kokontra siguro dyan. Visibility lang. Why? Kung dito bago pumasok ng kurbada, may LTO or HPG, hindi ka talaga, Brother Oli, yung angas mo, halimbawa, hindi mo magagawa. Then, meron kang elements or personnel doon sa bandang dulo. Itatawag mo lang sa radyo yun So, walang matigas na motorista sa disiplinadong pulis o enforcer.